Ako nga pala si Bea. Kuya Jay, lumaki ako sa lola dahil anak ako ni mama sa pagkadalaga. Hindi ko na rin nakilala ang aking ama, pero okay lang dahil maayos naman ang naging lagay ko at hindi naman ako pinabayaan ni mama. Kahit na may sarili na siyang pamilya, ang story ko na ito ay noong nag-aaral pa lang ako ng college. Welcome sa Kuya Jay Confession. Ang mga kwento dito ay may mga temang hindi angkop sa mga bata. At kung ito man ay hindi angkop sa iyong panlasa, maaari ninyong skip ang video. Subalit kung ito ay iyong gusto at ikaw ay bago lang sa ating channel, maaari kang mag-subscribe, like, comments, at share para sa mas maraming magagandang story. Maraming salamat. Ilang buwan na kaming magkasintahan ni Carl, pero kahapon ang pinakakinakabahan ako noon ang sabihin niya na ipakikilala niya ako sa mga parents niya. Sinasabi kasi ni Carl na ang papa niya daw ay istrikto at isang retiradong sundalo, mahigpit daw at tahimik. Pagdating naming sa kanila, nakita ko si Tito Gardo sa may bakuran nila nag-aayos ng mga tuyong dahon. Nagmano ako agad sa kanya matapos nasabihin ni Carl na ako ang girlfriend niya. Hindi siya tumitingin, parang naghihintay lang siya ng aking pagkilos. Tumango lang siya at itinuro ang isang tambak ng mga tuyong dahon. Kailangan itong walisin, sabi niya agad. Nang makita ko iyon, imbes na magreklamo, kinuha ko agad ang walis. Tahimik akong nagwalis, sobrang init at medyo masakit sa likod, pero sinigurado kong malinis. Napansin kong tinitingnan ako ni Tito Gardo habang siya ay naglilipat ng lupa. Si Carl kasi pumasok sa bahay nila dahil inutusan ng papa niya na may kunin sa loob. Pagkatapos ng halos ilang minuto natapos ko ang pagwawalis. Pawis na pawis ako, lumapit ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Hindi ka marunong magwalis, nakita ko yan, pero sinikap mong tapusin. Magaling, sabi niya. Bilang isang teenager, hindi ko agad na-get ang ibig niyang sabihin, pero simula noon, kahit hindi kami madalas mag-usap, hindi na ako naiilang. Parang ang dali kong nakuha ang loob ng papa ng boyfriend ko. Matapos iyon, nagbago ang lahat. Napansin ko na mas mabilis akong nakakadalaw sa bahay nila at ang nakakagulat, madalas akong pumupunta kahit wala si Carl. Kapag nagkakaroon kami ng date ni Carl, kadalasan siya ang naghahatid sa akin pauwi. Pero kung minsan, dahil may trabaho na si Carl, kaya nag-aalala ako na baka hindi ako makadaan. Ngunit si Tito Gardo siya ang magsasabi, hayaan mo na yan, pumunta ka rito at magmeryenda muna. Naging madalas ang pagtambay ko sa kanilang bahay, kahit wala si tita ang mama ni Carl na isang nurse dahil duty sa hospital. Pero minsan, nakikipagkwentuhan ako kay tita ang mama ni Carl habang nagluluto. Pero ang pinakamasaya, Kuya Jay, ang mga sandaling kasama ko si Tito Gardo. Siya ang tipo ng tao na hindi madaling magsalita pero alam mong mahal ka. Isang beses, nag-aaral ako para sa isang exam. Dahil mas tahimik sa bahay nila, doon ako nag-aral. Bigla na lang, may inilapag siyang tasa ng mainit na tsokolate sa aking harapan. Maganda ito sa review, subukan mo. Tapos, umalis na siya. Walang sermon, walang tanong. Simpleng pagkalinga. Madalas, inaaya niya akong kumain o kaya naman ay manood lumang pelikula. Para bang, sa halip na isang mahigpit na future father-in-law, naging isa siyang pangalawang tatay na naghahanap ng kasama. Ang aking relasyon kay Carl ay nagpapatuloy, pero ang relasyon ko sa pamilya niya, lalo na kay Tito Gardo, ay lumalim na. Kuya Jay, patuloy akong nagiging regular na bisita sa bahay nila kahit wala si Carl at habang dumarami ang oras na ginugugol ko sa pamilya niya, lalo kung nakikita ang dahilan kung bakit successful si Carl. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang nararamdaman ko para kay Tito Gardo. Sa simula, syempre, kinikilala ko lang siya bilang tatay ni O ang future biyanan ko. Pero ngayon higit pa, doon ang nararamdaman ko dahil sa ipinapakita niyang kabaitan at pagmamalasakit.
hindi ko na siya nakikita. Bilang future biyenan lang, sa puso ko, nararamdaman ko na siya ay isang lalaking hinahanap ko, Kuya Jay. Siya ang lalaki na nagbigay sa akin ang dagdag na lakas ng loob na lumaban sa buhay. Siya ang taong nagparamdam sa akin na bukod sa pamilya ko, mayroon pa akong Tito Gardo na anytime pwede pagsumbungan, para bang pakiramdam ko kapag nakipag-away ako, may pader ako na sasaldalan. Isang araw, matindi ang away namin ni Carl. Hindi lang simpleng tampuhan. Natuklasan ko na may iba siyang babae. Napakasakit, Kuya Jay. Nagdilim ang paningin ko at ang tanging lugar na naisip kong puntahan para humingi ng payo ay sa kanila, kay Tito Gardo. Pumunta ako doon nang walang paalam. Pagdating ko, si Tito Gardo lang ang nandoon nagbabasa sa sala. Wala akong pakialam, sa itsura ko magulo ang buhok, namamaga ang mata. Pagkakita ko sa kanya, bigla na lang bumuhos ang luha ko. Hindi ko na napigilan, Tito Gardo, ang tanging nasabi ko. Habang umiiyak, agad siyang tumayo, nag-alala ang mukha. Hindi siya nagtanong, sa halip, iginaya niya ako sa kusina, pinaupo at agad na binigyan ng isang basong tubig. Huminahon ka muna, anak, malumanay niyang sabi. Hinayaan niya lang akong umiyak nang medyo humupa na ang iyak ko. Doon ko na sinabi sa kanya ang lahat. Nakita ko po, Tito Gardo, may iba si Carl, may babae po siya. Sa puntong iyon, parang gumuho ang mundo ko. Pero ang reaksyon ni Tito Gardo, iyon ang hindi ko malilimutan. Hindi siya nagalit sa akin. Ang una niyang ginawa ay niyakap ako, isang yakap na punong-puno ng awa at pag-unawa. Alam ko, anak, alam kong masakit. Pasensya ka na sa anak ko. Ang tatay mismo ang humingi ng tawad para sa pagkakamali ng kanyang anak. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko. Sa halip na ipagtanggol si Carl, sinabi niya, hindi tama ang ginawa ni Carl. Nasaktan ka niya at wala siyang karapatan doon. Pero Bea, ikaw, alam kong matatag ka. Nagkwento siya tungkol sa sarili niyang mga pagkakamali noong kabataan siya. Hindi para i-justify si Carl, kundi para lang ipakita sa akin na ang mga tao ay nagkakamali. Pero ang pinakamahalaga niyang sinabi ay ito, anak, ang problema ni Carl ay sa kanya. Huwag mong isipin na kasalanan mo yan. Noong araw na umiyak ako kay Tito Gardo dahil sa panloloko ni Carl, doon nag-umpisa ang kakaibang lalong pagbabago sa nararamdaman ko. Ang sandaling iyon ay hindi lang pagtanggap ng suporta mula sa isang future biyenan ko. Nakita ko ang isang lalaki na handang saktan ang sarili niyang damdamin, ang aminin ang pagkakamali ng kanyang anak para lang mapagaan ang sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos ng araw na iyon, mas madalas ko na siyang hanapin. Hindi dahil may kailangan akong payo, kundi dahil sa presensya niya. Iba ang nararamdaman ko na hindi ko naramdaman kay Carl. Si Carl naman abala sa paghingi ng tawad at pag-aayos ng aming relasyon. Pero hindi ko na siya pinapansin dahil paulit-ulit kong iniisip ang kabaitan at pagmamahal na ipinakita sa akin ni Tito Gardo. Ang pagiging regular na bisita ko sa kanilang bahay ay naging mas mahirap. Ang bawat sulyap, ang bawat salita niya ay nagdadala ng kakaibang kaba at takot, pero lihim akong natutuwa. Ngunit ang hindi ko alam, matagal na pala siyang may nararamdaman na ganun sa akin. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tito Gardo. Kailangan nating mag-usap, pero hindi sa bahay. Nagbigay siya ng lugar sa malayo. Iyon at sa kabilang bayan pa. Pagdating ko doon, kinabahan ako dahil ang lugar na iyon ay pinupuntahan lang mga mag-asawa at isang gustong maglipas ng init ng katawan. Dumiretso ako sa room na sinabi niya. Pagdating ko doon, nandoon na si Tito Gardo. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko noon, Kuya Jay. Kinakabahan ako, lalo na dalawa lang kami sa kwartong iyon. Naghintay ako ng susunod na gagawin ni Tito Gardo. Alam ko, anak, alam kong may iba ka nang nararamdaman sa akin.
Nakita ko ang pagtingin mo, nakita ko ang paghahanap mo sa akin, nakita ko kung gaano kakasaya kapag magkasama tayo, at kung gaano ka nalulungkot kapag nag-aaway kayo ni Carl. Kuya Jay, hindi pa tapos magsalita si Tito Gardo, doon ako umamin, umiyak ako, at sinabi ko ang lahat ang paghanga at pasasalamat, at ang malalim na pagmamahal na ko mula sa kanyang kabaitan sa akin. Mahal kita, Bea, mahal. Kita, Kuya Jay, napangiti ako sa mga sinabi niya, parang biglang kumabog ang dibdib ko ng mga oras na iyon. Handa na ako sa anumang mangyayari, nakahanda akong magpaangkin kay Tito Gardo. Nang mga oras na iyon, pero nagsalita pa siya, mahal kita Bea, mahal kita, bilang isang anak, bilang isang napakahalagang tao sa buhay ko. At alam kung higit pa sa pagiging ama ang nararamdaman mo. Sa dami ng oras na inuubos natin ng magkasama, lumago din ang espesyal na pagmamahal ko sa iyo. May respeto ako sa aking pamilya at may respeto ako sa iyo. Hindi ito pag-ibig tulad ng nararamdaman mo sa anak ko, pangangailangan lang ng katawan ito. Huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan dahil sa akin at huwag din sirain ang pamilyang ko na matagal ko iningatan. Kuya Jay, marami pa siyang sinabi sa akin at doon ko naunawaan ang lahat dala lang pagiging teenager ko. At mapusok at isa pa, wala akong kinalakihan na ama, kaya sa kanya ko nabaling ang lahat na akala ko pagmamahal talaga na totoo. Kuya Jay, ang araw na iyon ang naging katapusan ng aking lihim na paghanga sa papa ng aking boyfriend. At ang simula ng aking pagtanggap. Masakit, ngunit sa kanyang desisyon, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Hindi siya naging makasarili. Pinili niya ang tama, kahit masakit ito para sa amin pareho. Dahil alam ko na gusto niya din ako, umuwi ako ng may gaan sa dibdib. Si Tito Gardo ay hindi lang ang nagturo sa akin ng pagmamahal, siya rin ang nagturo sa akin ng hindi dapat binibigay agad ang katawan dahil lang sa sinasabi na mahal. Kuya Jay, matapos kong marinig ang mga salita ni Tito Gardo, ang kanyang pagtanggi sa akin, kahit na nasa harapan na niya ako, pakiramdam ko ay nasampal ako. Masakit, ngunit hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan na mali ako at posibleng makasira ako ng pamilya. Umamin ako ng pag-ibig sa kanya. Nalaman ko rin na may nararamdaman din pala siya sa akin. At higit sa lahat, alam niyang handa akong iwan ang lahat para sa kanya. Bilang isang babae, alam ko na maganda ako at handa akong ibigay ang sarili ko sa kanya. Ang lahat ay nasa kamay na niya. Ngunit pinili niyang tanggihan ang lahat. Siya ay hindi lang ang nagturo sa akin na magmahal, siya ang nagturo sa akin ng kahulugan ng respeto sa sarili at pagpapahalaga sa pamilya. At dahil dito, lalo ko siyang minahal. Dahil sa kanyang paninindigan at katapangan, nabitiwan ang isang bagay na mahal niya para lang ingatan ang lahat. At iyon ang huling sandali kung saan tiningnan ko si Tito Gardo bilang higit pa sa isang ama. Mula noon, siya ay naging simbolo ng taong kailangan kong tularan. Kuya Jay, matapos ang huling pag-uusap namin ni Tito Gardo, doon ko na naisip ang umalis. Ang desisyon niya ay nagbigay sa akin ng lakas para gawin ang matagal ko nang dapat. Ginawa ang hiwalayan si Carl. Hindi na kami nagtagal ni Carl. Ang panloloko niya at ang katotohanan na mas mahal ko ang kanyang ama, ang paglayo ko sa kanila ang naisip ko na paraan, pinagtuunan ko ang sarili ko. Nag-aral ako ng mabuti, nagtapos, at ibinuhos ang lahat ng aking oras at lakas sa aking karir. Ang layunin ko ay maging isang taong tulad ni Tito Gardo, may prinsipyo at pagmamahal sa pamilya. Lumipas ang mga taon at ngayon masaya na ako. May asawa na ako at may 2 anak. Ang pinakamalaking nangyari sa buhay ko ay ang aking asawa. Kapag tinitingnan ko siya, ang kanyang pagiging tapat,
ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang tahimik pero sobra akong mahal. Doon ko naaalala si Tito Gardo. Halos magkapareho sila ng karakter. Pareho silang lalaki na may integrity at may malalim na respeto sa pamilya. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Hindi man ibinigay sa akin si Tito Gardo, binigyan naman ako ng higit pa. Si Paolo, ang asawa ko, at siya, Kuya Jay, ang una at huling lalaking pagbibigyan ko ng aking buong pagmamahal pagkatapos ng lahat ng nangyari. Alam kong siya ang taong karapat-dapat na bigyan ko ng aking pagkababae. Nagpapasalamat ako kay Tito Gardo. Dahil sa ginawa niya ang pagtanggi niya sa akin noon, itinuro niya sa akin ang halaga ko. Itinuro niya sa akin kung anong uri ng pagmamahal ang dapat kung hanapin at tanggapin. Siya ang nagbigay sa akin ng standard ng pagmamahal. Kuya Jay, ang kwentong ito, matagal ko na sana itong nilimot. Ngunit noong nakaraang buwan, nalaman ko ang malungkot na balita na matay na si Tito Gardo. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi ang sakit ng isang dating future manugang, kundi ang sakit ng isang anak na nawalan ng pangalawang ama. Kaya sumulat ako sa iyo, Kuya Jay, hindi para magkwento ng isang romantic na drama. Kung paano ko inakit si Tito Gardo dahil sa mali ko na nararamdaman, kundi para isara ang isang mahalagang yugto ng buhay ko. Ang kwentong na ito ay ang aking pasasalamat at pag-aalala sa kabutihan at ni Tito Gardo. Salamat, Tito Gardo. Dahil sa iyo, nakita ko ang tunay na pag-ibig. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang pamilya na nararapat sa akin, hindi kita malilimutan, Tito Gardo, at mahal na mahal pa rin kita.